Nigeria, lugar na may tuturing na isa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Larawan ng magulong komunidad, hindi matapos-tapos na mga sibil na alitan, digmaan at bagsak na ekonomiya. Madalas na nating makita ang bansang ito sa mga pandaigdigang mga balita kung hindi mga batang inabuso sa maagang pagtatrabaho, mga pang-aalipin at malawakang sex exploitation sa mga kababaihan, drug trafficking, human smuggling at iba pang mga anino ng mga madidilim na kalakaran. Ang bansang ito ay kumikilos sa uri ng pamahalaan na federalismo na ehekutibong pinapatakbo ng isang presidente sa ilalim ng kanilang republikang federal. Sa uri ng kanilang kultura na hinaluan ng paniniwalang Kristyanismo, karamihan sa mga ito ay mga protestante. Gayunpaman, ang Nigeria ang may pinakamalawak na populasyon ng mga Muslim sa teritoryo ng Sub-Saharan Africa. Ang Islam ay napakadominante sa hilagang bahagi ng bansa. Ang kanilang edukasyon ay masasabing hindi sapat upang matugunan ang labis na pangangailangan ng lumalaki nilang populasyon. Malubha ang kakulangan ng mga episyente at matatalinong mga guro, kakulangan sa pinansyal na aspeto at sapat na mga pasilidad. Ilan ito sa matagal ng problema ng bansang Nigeria. Itagdag mo pa ang alalahanin sa kurakot ng mga politiko at mga negosyanteng mapang-abuso. Napakataas din ng kanilang unemployment rate at napakapangit ng kanilang mga pulisiya na dahilan ng mababang antas ng pag-unlad ng mga industriya sa takot ng mga dayuhan na sumugal sa lugar. Pangunahing pangamba ang seguridad at kapayapaan. 3 sa 10 tao na nakatira sa lugar ay may mga baril. Ayon sa datos ng United Nations, 70% sa mga iligal na armas sa West Africa ay nasa Nigeria. Para sa isang bansa na nahahati ang paniniwala sa Kristyanismo at Islam, nakakalungkot isipin na ang mundong ito ay nababalutan ng masalimot na kontrobersiya sa kanyang politikal at liberal na uri ng pananampalataya. Ang Nigeria ay larawan ng isang napakabayolenteng mundo ng karahasan at napaka-agresibong sosyedad at kultura. At para sa mga kabataang araw-araw itong nasasaksihan, ano ang buhay at kinabukasan na naghihintay para sa kanila? May lugar pa ba para sa pangarap? Magtagumpay sa kakulangan ng lipunang tila wala ng pag-asa. Ang ambag ng teknolohiya sa bansang Nigeria ay masasabing isa sa pangunahing kasangkapan para makaraos ang bansa sa aspeto ng kanyang ekonomiya na usad pagong, maging ang kanyang teknolohiya sa internet at mga pinaglumaan ng mga sistema. Isang milagro na makatagpo ka sa lugar na ito ng mga kakaiba at natatanging talino sa likod ng kakulangan at kahirapan. Ang mga kabataang ito na mula sa Kaduna State ng Northern Nigeria ay umani ng paghanga mula sa mga batikang direktor at producers ng mga pelikula sa buong mundo. Nakatawag pansin ang kanilang mga talento sa paggawa ng mga sci-fi films na uri ng pelikula. Gamit lamang ang mga sira-sirang tripod at Android phone na basag-basag ang mga screen ng salamin nito. Nakakamanghang mga editing skills na pang-propesyonal na kadalasang magagawa na lamang sa pamamagitan ng sopistikadong mga gamit at dekalibreng mga applications at computer softwares. Mahabang pag-aaral, dedikasyon at malaking pera ang uubusin mo para matutunan nito. Ayon sa mga higanteng publishers at mga filmmakers na nagsagawa ng kanilang mga review, ang talentong taglay ni Josiah at ng kanyang mga pinsan ay isang pambihirang pagkakataon na lumalabas lamang isang beses kada 1 milyon sa hindi natural na kalikasan at sa lugar na hindi mo inaasahan. These teenagers made Nigeria's first sci-fi film using their smartphones and recycled items. The 8-member crew called itself the Critics Company. Well, the main aim was not for our stuff to go viral. We just wanted people to see that, okay, there are kids in Kaduna doing something different. The low-budget production crew produced its first movie, Redemption, in 2016. They saved up for 1 month to buy fabric for a green screen and learned visual effects through YouTube tutorials. The system is really slow, like it takes time to render, like our 5-minute short film called Chase
took us like almost 2 days to render, and not only the fact that this system is slow, the electricity where we stay here is pretty poor. In May, the team reached out for support on Twitter. And one of Nigeria's biggest filmmakers threw her support behind them. They managed to raise about $5,800 and they are working on upgrading their equipment. The target we aim for in the years to come is to make the biggest film in Nigeria and probably beyond. So far, the Critics Company has 20 short movies. Nollywood, Nigeria's booming film industry, is ranked second after Bollywood by the quantity of films produced. Nakakamanghang produkto ng isang kakayahan na sumibol sa gitna ng kasalatan at mga basura, kung ang mga patapong bagay na pala ay maaari pang lumikha ng mga elemento para magpasaya at makapagbigay pag-asa. Ano pa kaya ang magagawa nila kapag tunay ng mga gamit at mamahaling akademya ang pag-aaralan nila? Minsan pang pinatunayan na hindi hadlang ang kahirapan ng buhay para mangarap at magprosiging umahon mula sa burak na lipunan. Ang kakayahan ng utak ay walang limitasyon na kahit sa pinakamabagal, pinakapangit na estado ng lugar mo pa ito uumpisahan kung ang iyong puso ay tapat ang kagustuhang matuto at umunlad. Walang imposible, kahit nga sa basag na salamin ay maaaninag mo pa din ang mga makukulay na imahe ng tagumpay. Sinasabi ng ilan na ang pagkamalikhain ay kayang talunin ng natural na talento. Gayunpaman, ito ay nangangailangan ng matibay na pundasyon, hindi lang ng karanasan at heograpiya ng isang lugar. Ang bansang Nigeria, muli nating suriin, sukatin ang tunay na mukha ng tagumpay na hindi basehan ang kayamanan at kapangyarihan. Ang buhay at ang ating pakikipagsapalaran ay pare-parehong nabigyan ng pantay na pagkakataon. Sa ilalim ng araw, may mga taong nagtitiyagang maghintay sa pagdating ng kanilang mga barko ng tagumpay, habang ang iilan ay tumatalon sa alon at lumalungoy para salubungin ito. Habang nagrereklamo ka sa kasalukuyan mong katayuan dahil sa iyong kakulangan at kahirapan, bakit hindi mo tignan ang mga basag na telepono na ginamit ng bansang Nigeria? Ang ating bansa ay higit na mas makulay ang mga salamin, mas matibay at mas maraming kakayahan. Subalit hanggang ngayon ay napakataas ng ating mga pader na pumipigil sa atin para mag-isip. Mga limitasyon na tayo mismo ang ayaw bumuwag. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Kailan ka huling humakbang para sa iyong pangarap?